response ng tagapagsalita ng Korte Suprema na binibigyan nga ng pagkakataon 10 araw ang House of Representatives para tugunan yung habla ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa sinasabing unconstitutional na pagsasampa ng impeachment complaint, pagproseso nito at kanilang pagsang-ayon diyan sa mababang kapulungan. Ang reaksyon ng taong bayan napakaganda, Jade, sinasabi nilang ay salamat sa Diyos, may pag-asa pa pala, yung ibig sabihin ang tiwala, ang pananalig sa kataas-taasang hukuman ng bansa ay naroon mataas, at ito ay dapat ipagbunyi natin sapagkat sa ilalim ng demokrasya, tatlo at sa napili nga nating sistema ng gobyerno, tatlo ang co-equal bodies at mukhang nagugulumihan ng tao doon sa parang kunsyabahan sa pagitan ng legislative at ng executive. At ngayon nga, dito nasusubok yung independence ng Supreme Court. Gaya ng kanilang pakikinig kahapon doon sa pagtalakay naman sa issue ng paglilipat ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation papunta sa National Treasury at paggamit ito ng Kongreso doon sa naturang pondo. More or less ang hinihingi nilang mailipat noon ay 89 billion at mukhang 26 billion na lang ang hindi pa naililipat. So ngayon pagdating dito naman sa impeachment ni Vice President Inday ay nakikita natin na gumugulong yung hustisya sa bansa. Bakit? Sapagkat ito'y proseso. Nagsampa ng kaso, binibigyan ngayon ang respondent ng 10 araw para sagutin bakit hindi kinakailangan na ideklara ng Supreme Court na wala sa hulog o unconstitutional, labag sa batas, labag sa saligang batas ang nasabing impeachment o pagsasakdal kay Vice President Duterte, Jade. Alright, marami ang school of thoughts sa lay o sa batas. Kaugnay nga niya ng pagpapatawag ng special session. Ngayon, doon muna sa paggaganyak ni Mr. Pimentel kay Attorney Tolentino. Pareho itong abogado sapagkat ang si Mr. Tolentino unang-una ay siyang majority leader, In other words, siya ang nagkakalendaryo at siya rin ang parang tumatayong chairman ng Senate Committee on Rules. Nagkakalendaryo ng mga kung ano ang gagawin ng Senado. Kaya lang, pag ating pong nilimi yung mga iba't ibang punto de vista o point of view ng mga abogado, lalo na ng mga tinatawag nilang legal eagles, ay lumalabas na mas higit na nakakarami, ang nagsasabing hindi maaring magpatawag ng special session for purposes of anong tawag nito, impeachment proceedings, o impeachment trial. Hindi lang mga ordinaryong abogado ito, mga dating maestrado ng Korte Suprema, kinabibilangan niya nila Justice Carpio, Justice sino pa ba yung isang Ascuna, na sinasabi nilang pwedeng magpatawag anytime ng special session ang presidente sa Kongreso kung merong emergency, urgent, nagmamadali, katulad halimbawa, kinakailangan mag-declare ka ng anong tawag nito, merong isa-certify na urgent, nagmamadali,
emergency legislative measures pagsasabatas. Kasi nga, tinitingnan nila ito pong impeachment ay hindi naman ito gawain ng pagsasabatas o pagpapanday ng batas. Manapa ito ay isang sui generis, no? May sarili itong pangangatawan, may sarili itong personalidad. Sapagkat hindi na nga ang itatawag dyan Senado, kundi Senate Impeachment Tribunal, isa magiging korte po yung Senado. Kaya yan ang although may nagsasabi rin na pwede kasi function pa rin yan, no? Kaya nga ang pinaka talagang magiging solusyon dyan, at ito nga ay umusad na, ay ang pagsasampa nito sa kataas-taas ng hukuman. Katunayan, tatlo ang nakasampa sa ating Supreme Court, Jade, no? Una, yung kasong isinampa na humihiling na isagawa kaagad ang impeachment, no? Pangalawa, yung sinasabi nila Attorney Turion, Attorney Delgra, at ilang pang mga abogado mula sa Mindanao na hindi dapat matuloy sapagkat may problema, at mismong yung complaint ng Vice President natin ng Republika na halal ng 32 million mahigit na sinasabing wala sa tamang wisyo yung impeachment na ipinalusot ng House of Representatives sapagkat ito ay hindi dumaan sa itinatakdang alituntunin mismo ng ating saligang batas, Jade. Opo, at hindi rin po pwedeng impluensyahan ito. Baga, manawagan ng mismong Pangulo ng Bansa na dapat simulan, magkaroon ka na ng special session. Hindi po pwede yun, Sir Jay. Ano? Malinaw po kasi sa ako bilang isang estudyante ng batas, no? A continuing student of law, at marami na rin ang nakausap ko, hindi ka maniniwala, Jade, magmula sa 2 dean ng 3 dean ng colleges. Wala akong nakausap na dean ng College of Law dito sa Davao City na nagsasabing ito ay pupwede sa pamamagitan ng special session, no? Kasi naka-recess po. Nakaliban ang ating Senado, no? Lahat sila from Ateneo de Davao, Jose Maria College, my alma mater, University of Mindanao, no? Lahat sila po ay nagsasabing mukhang malabo, no? Na pagbigyan yung panawagan ni Mr. Pimentel, no? Kasi ako, hindi ko rin naman maintindihan kasi dumaan din bilang Senate President si Pimentel, no? Si Coco, at naging chief of staff siya ng kanyang ama, no? Na si Nene Pimentel na minsan ay naging presiding officer ng impeachment tribunal, no? Nung Senate President pa yung kanyang tatay si Nene Pimentel. At alam na alam niya na ang alituntunin ng Senado, mismong Senado, yung alituntunin nila, kinakailangan kapag ka nagka-recess ay antaing makabalik, no? At anong tawag dito, ang petsa ng pagbabalik ayon po sa takda mismo sa kalendaryo ng Senado ay sa June 2 pa, no? Hindi naman kasalanan ng Senado na kung bakit itinaon ng mga congressman na sa huling araw nila ito isampa, no, sa Senado at way past the office hours of the Senate, no? Kaya nga ito ay hindi na natalakay hanggang sa magsara at tumawag ng recess ang mga senador noong pong Pebrero, Jade. At ito naman po, Sir Jay, ay hindi naman ibig sabihin na naaantala o anumang pagkaantala nga ng impeachment ay pagpoprotekta doon nga daw sa mga Duterte at itong pagpapahina din ng political position ng administrasyon laban daw sa mga Duterte. Wala nothing to do with the merits of the case, nothing to do with sinasadya ito para maantala o mamadali. Ang proseso sinusunod natin ayon na rin sa mga alituntunin. At pangalawa, kahit na anong tawag dito,
no, na papayagan, no, ng Korte Suprema yung pero ayoko pang unahan, no, kasi mahirap, bawal yan eh. Kasi ang merito ng kaso hindi pwedeng i-discuss kapag ito'y nasa korte na, magiging sub judice na yan. Ayoko namang magmukhang Ramon Tulfo na pangungunahan mo yung pangalan nito, yung korte. Masasite in contempt ka, pwede tayong mabilanggo, pwede tayong magmulta. Ayoko ng gano'n, sapagkat bali yun eh. Antayin natin. Ngayon kasi, ito maganda. Kapwa in-acknowledge ng Supreme Court yung dalawang petisyon. Yung petisyon na kinakailangan pasimulan na ang impeachment trial. At pangalawa, yung mga petisyon, dalawa, na nagsasabing, teka muna, sandali lang, wag po ninyong madaliin yan sapagkat unang-una, yan po ay isinampa, ipinasa ng hindi po ayon sa batas. Kasi ang tandaan natin, ang Supreme Court, pwede kasi magdesisyon dalawang bagay. Pwede sabihin ng Supreme Court, sige, pagkatapos siguro lang makuha yung lahat ng mga argumento na magkabilang panig, sasabihin ng Korte Suprema, o sige, kasi yan ay co-equal po kami, pwede na nilang pahintulutan ang Senado. No? Kasi proseso yan eh. Hindi pwedeng pakialaman ng Supreme Court yan. Yan ang talagang dapat tandaan natin. Subalit, ngunit, dadapwat. Pero, dahil sa isinampa ang question of law, wala pong ibang body o sangay ng gobyerno ang pwedeng humawak niyan kundi ang Supreme Court sapagkat kinukwestiyon na po ang proseso ng paggawad ng batas. Kaya nga sinasabi na katulad ng budget natin, they want to declare it unconstitutional. Kapag may question na po on constitutionality, a Supreme Court pwedeng pumasok. So in this particular case, it is our Supreme Court that is being asked by the petitioners, both side of the fence, na magdesisyon. Tama ba yung ginawa ng House of Representatives na ito ay ikaapat? Inisnab yung tatlo na naunang petisyon, December 2 at iba pa, no? At ito ay violation, itong pang-apat na pinasa nila, ay violation ng one-year rule at pangalawa, hindi dumaan sa tamang proseso ayon sa takda ng saligang batas as base na rin sa mismong rules ng House of Representatives na dapat ay isinumiti ito sa Secretary General of the House at pagkatapos dahil magkalapit lang yung kwarto nito sa kung hindi po kayo nakakapunta sa batasan, pagka pumunta kayo sa batasan, magkatabi halos yung opisina ng Secretary General at Speaker of the House. Bakit hindi nila isinabmit ng Secretary General yung unang tatlo at ang isinabmit yung pang-apat? Meron pa rin isang question, Jade, na dapat malaman ng tao. Yung verification na pinapaliwanag ng mga abogado. Nakasaad po kasi dyan, kinakailangan yung complaint ay verified ng mismong congressman o mga congressman na nag-i-endorso nito. Remember, ang sinasabi po nila, on the very day na naging mainit ang talakayan, umabot ng sobra sa 1/3 ang lumugda at nag-certify na sila ay veripikado nila na ang complaint ay tama sa forma at tama sa substance o sa buod, no? Pero sinabi rin nila na ang tamang bilang ay umabot na sa una 215 tapos umabot sa 254. Pero kung titingnan ho natin sa ganyang kakapal yung impeachment case, no, yung impeachment complaint, imposible kahit na brilliant ka, kahit na ubod ka ng galing, kahit magna cum laude ka, summa cum laude ka pa, o cum laude ka pang nag-graduate, valedictorian, salutatorian o dean's lister, na mababasa mo at malilimi mo yung nilalaman
impeachment complaint. In other words, matetesting ngayon yan sa pamamagitan ng kaso sa Korte Suprema kung totoo na verified. Kasi may mga nagsasabi mismo mga congressman na sinasabi lang akala nila listahan ng magmimerienda o kakain sa house. Iba-iba ang kanilang mga sinasabi. May sinasabi naman na, opo, kami po ay napilitang pumirma sapagkat mawawalan kami ng pondo. Meron din naman nagsasabing, ay walang ganyan, no? Walang bayaran. Pero lahat halos 90% nagsasabing nagkabayaran. So, lahat ng yan ay hahalo ka, isasangkot siya ng mga maestrado ng Korte Suprema at pagkatapos sila po ay magdidesisyon. Katulad noong, diferensya lang siguro nito, Jade, walang sinabi ang Supreme Court na non-extendable yung 10 days. Kasi doon sa budget, malinaw po ang instruction ng Korte Suprema na binigyan ang Senado at ang House ng 10 araw na walang pagliban o palugit na ibibigay pa, no? Pagkatapos ng 10 araw na nagtapos na many days ago, no? Kaya ngayon talagang kahit na humirit si Solicitor General ako'y nalulungkot kahapon na nakikinig. Alam mo, idol natin yan. Nagkakautal-utal siya kahapon doon sa issue ng PhilHealth, no? Ewan ko kung paano niya sasagutin itong kasi siya magiging abogado ng House of Representatives doon sa budget. Pero dito sa balik tayo sa impeachment, ang utos po atas ng Supreme Court ay 10 araw. Usually, ang 10 araw na yan ay working days. So, kung kahapon po nilabas yan, malamang at sa hindi, magbilang kayo ng 10 araw hindi kasama ang Sabado at Linggo. Opo. Jade. Sir Jay, bago ko lang ipasa kay partner Admar para po sa mga karagdagang katanungan, nung nakaraang linggo kasi, o nitong linggo lang, sa kanyang programa, sinabi mismo ni Mayor Baste Duterte na ito impeachment case laban sa kanyang kapatid na si VP Sara Duterte ay panlihis lamang ng mga kritiko doon sa budget nga natin ngayon at sa iba pang mga mahalagang issue ng ating bayan. Anong masasabi mo? Alam mo, politika kasi ngayon season pa rin ng eleksyon, hindi naman malayo na tama yung pakiwari, no, ni Mr. Duterte, ni Mayor Duterte. Kasi nga, sumabog, no, yung issue na yan sa budget na nagkaroon ng mga blanco, nagkaroon ng mga palusot, nagkaroon ng bilyon-bilyon na mga unprogrammed budget. Ako bakit nagkaroon ng ika-4 na impeachment? Alam mo, ako'y matagal na naging aktibo sa media, no? Dumaan tayo ng ilang presidente, Marcos, Aquino, Ramos, Erap, sino ba pagkatapos ni Erap? Si Macapagal Arroyo, si Ninoy, si Duterte, no? 7 presidente. Ngayon lang ako nakakita ng hindi lang 3 points Kasi noong panahon ni Speaker Villar, parang isinyot ng 3 points. Pero yun, dumaan sa proseso. No? Linawin natin. Yung panahon ni Villar, dumaan sa proseso. In other words, nagkaroon ng complaint. Pagkatapos, pinadaan sa Committee on Justice, dinaan sa plenaryo, pinagbotohan, tapos. No? Kaya walang ito kasi, may tatlo, may nauna, dapat doon pagkatanggap, dinala sa Office of the Speaker, ikinalendaryo, dinala sa Committee on Justice, pagkatapos, either i-dismiss o kaya ay yun ang pinagbutuhan. Tatlo po yung nauna. Para kasing parang masyadong hilaw, masyadong minadali at hindi dumaan sa proseso. Ako'y nanilo. Kaya ngayon, nandiyan na yan, no? Pag-uusapan niya sa ngayon, hindi ko rin maintindihan bilang isang
abogado itong si Mr. Pimentel, no? Senator Pimentel, former Senate President. Bakit siya nagmamadali? No? Lahat ng mga senador, unang-una, hindi ko malaman kung paano niya makukumbinsi si Mr. Tolentino, si Atty. Tolentino ng Tagaytay, kung paano niya makukumbinsi sapagkat busy-busy yung mama kumakampanya ng re-election. And 90 days, Admar, is not enough para makaikot ka sa buong Pilipinas para kumbinsihin mo ang mga Pilipino na ihalal kang muli bilang senador. And remember, ilan silang tumatakbo for re-election. You have Tolentino, you have Lapid, Mr. Bautista, known as Ramon Revilla Jr. o Bong Revilla. Sino pa ba? Si Pia Cayetano, si Tol Tolentino. Ang dami nila. Tapos may gusto pang bumalik. No? Sila Soto, sino pa ba yung isa? Si Lacson, no? Hindi, si Amy Marcos pala, re-electionist din. So I doubt it, no, very much. Kaya tuloy, yung mga netizens nagtatanong, Mr. Senator Pimentel, bakit ka po nagmamadali? Ano ba ang compelling reasons for you to rush the Senate into starting the trial, no? Tuloy, pinag-iisipan ka na, baka tumanggap ka na limpak-limpak na salapi, baka napuwersa ka dahil ang iyong asawa ay isang embahador, no? Ambassador, appointed by Mr. Marcos. Or pangatlo, ginagamit mo itong paraan, itong isyong ito, para nasa limelight ka sapagkat tumatakbo kang congressman, congressman ng Cagayan de Oro City. Mali pala, Marikina City, no? Pasensya na kayo, nabanggit ko yung Cagayan kasi naalala ko si Senator Coco Pimentel ay tumakbo bilang mayor ng Cagayan de Oro City. Many years ago, no? Ewan ko kung lumipat na siya sa Marikina at siya na siya naninirahan kasi ang alam ko, kapitbahay ko siya sa Quezon City sa may congressional village, no? So, ako rin nasusurprise dito kay Senator Coco, eh. Kapitbahay ko sa Barangay Bahay Toro yan. Andun yung pati yung kanilang bupete, yung law office nila. So, I am surprised when I found out that he's running pala for congressman in Marikina City. 2nd District yata ako, di ako nagkakamali, Admara. Manong Jay, magandang umaga, maayong buntag. Good morning. List lang ako ng isang issue, pero... Uy, teka muna, Admar, babatiin ko muna yung mga kababayan mo sa Negros. Opo. O Oriental, nanood ako ng nila, yung proclamation rally ng Alyansa para sa bagong lipunan. Parang walang kagana-gana yung mga tao. Ang ganda pala ng katawan ng gobernador niyo dyan, no? Si Chaco sa Garbaria. No? Kaya lang frustrated siya. Naawa ako sa kanya. Sabi, sigaw siya na sigaw. Kinihikayat niya yung tao na sinichir niya para sumigaw para sa... Kasi guest speaker yata si Presidente. Tapos siya na mismo sabi na, sama na, uy, wa may nada. Alam mo, inaasahan ko yung pangyayari yan sapagkat naging malaking balita yan, pinagyabang yan ng Aquino administration, no? Na yung tulay na yan. Kung di ako nagkakamali, tulay sa Guimaras, Iloilo ba yan? Tama ba ako, Admar? Opo, sa probinsya po yun na proyekto. Anyway, sa mga kasimanwa naton da nga palamati kag tanaw sinin aton paguragwag ang ina nga tulay, no, may ara na gid na ka-budget, no, pinagyabang ng Pangulo yun. I remember when he came from state visit in Southeast Asia and Asia, no, sabi niya na tayo po ay matutuloy na yung tulay, mag-uugnay. Ang ganda-ganda eh. In other words, magkakaroon na ng network, no? Di na mahihirapan ang ating mga kababayan dyan sa Guimaras, kag sa Iloilo. Kag nagpalintun siya nga amo sini, no? 174 billion, kung di ako nagkakamali, na pinautang, no? With very good conditions
conditions, no? Yung Pilipinas ng Import-Export Bank, Exim Bank, no, ng Korea, para nga may tayo na yan tulay na yan, no, yung road network na yan. Kaya doon pa lang, nung sinabi nila na ito ay ilalaan para dyan, sabi ko, naku po, may sasabog na issue rito. Because you cannot put some money, hindi ko alam kung totoo, palusot lang ito, no, on record, na doon nilagay yung pera. Because that cannot be. Ha? Katakot-takot na plunder, graft, and corruption ang kaso riyan, no? Dahil, ba't mo lalagyan ng pera? Yung may pera na. Di ba? Unless, Admar, naibulsa yung pera niyan. Na inutang sa... Pero mukhang malabo yun eh. Bakit? Kasi ang alam ko, kahit nga nung ginagawa yung General Santos City to Cotabato City Road, no? Korea ang gumawa niyan eh. Noong panahon ng tatay niya, ni Ferdinand Dedralin Marcos, yung karsadang yan. Ang alam mo kasi, pagka ganyan, Import-Export Bank, galing sa China, galing sa Japan, Korea, o kung saan man, ay very strict yung mga pagpapalabas yan, at yan ay pupunta usually doon sa contractor na galing din doon sa bansang nagpautang, pati mga consultant, no? So I don't know kung masalimus yan, kumbaga sa ano nga yung gagamba, ang daming sapot yan. Opo, at batay nga dito sa pinaka-latest na impormasyon, hindi pa pala naumpisahan Nawa ito. ko kay Solgen eh. Opo, Sir Jay, hindi pa pala naumpisahan itong Panay Guimaras Negros Bridge, at mag-uumpisa pa lamang ito ngayong taon na ito. So kumbaga, mayroon ng inutang, tapos isinantabi muna dahil may kumuha ng pondo mula sa PhilHealth. Ilan lang ito sa mga naging question kahapon. Alam mo, lalalim pa yan, Admar eh. Kasi kung meron ng nakalaan, ba't mo lalagyan? No, pangalawa, kung hindi pa nasimulan, ba't mo lalagyan? No? Ano ito? Tinatarantado ba ninyo ang taong bayan? O meron ng may gustong magsabulsa niyan? No, so, kaya ako, naawa ako kay Solgen kahapon eh. Kaya alam mo, nagkakautal-utal siya, hindi niya masagot. Admar. Yes po. Tandaan mo yung sinabi ni Solgen, ha? Guevara. I think, hindi niya sinabing ganito nga ang ginawa ng Kongreso. Kasi hindi niya alam eh. Hindi niya alam. Hindi rin sinabi sa kanya eh. Kasi malabo nga, from the very start, malabo kung saan dinala ng mga hinayupak na congressman itong pera ng PhilHealth na dapat ay para sa kalusugan ng Pilipino. Isipin mo, dinala sa public works. Ha? Hindi sa alam mo kung nilagay yan ng Kongreso sa Philippine General Hospital, Southern Philippines Medical Center, yung mga ganun, walang question eh. Ang problema kasi, nilagay nila, ngayon hindi nila ma-justify doon sa DPWH, ang lusot nila, nilagay muna sa unprogrammed funds. Diba? May dagdag ko lang, Sir Jay, sabi pa dito, tanong ulit ni Associate Justice Lazaro Javier, has the government moved this amount to the unprogrammed funds of the government? This Export-Import Bank of Korea loan, has the government moved it to unprogrammed funds? Ang sagot, we will have to check on that, whether that has been actually transferred only or removed altogether, because there were certain removals made by the Congress in the proposed infrastructure or other projects of the government. Tanong ulit okay? Admar, sandali. Kasi ang tanong nakikinig ako riyan eh. Ang tanong ni Justice Javier ay kung yung 174, no, na inutang, inilagay ba yan doon sa anong program? Kasi yung galing sa PhilHealth,
PhilHealth, sabi, inilagay sa program dahil meron na ang program dahil sabi na yan, sige, bakit kayo maglalagay ng pondo kung meron ng pondo? Fully funded na. I think, sabi niya, dahil sa nilagay muna yan sa program, yung pera. Di ba? 69 billion something, di ba? Ngayon, nagtanong si Justice Javier, paano yung 174? Dahil isang taon lumipas, hindi nagastos. Saan ba nilagay yung pondong yan? Nilagay din ba sa program? Di ba? Malinaw yung tanong ni Justice So, dito talaga magkakaetot-etot. Sabi nga ng nagkukwentuhan sa terminal ng mga pedicab at saka tricycle magkakaetot-etot talaga ang mga nasa 19 Congress na ginawa nila Tapos, yun yung naging sagot ni Soljen Guevara. Sabi niya, there were certain removals made by the Congress in the proposed infrastructure or other projects of the government. Ang tanong na sunod ni Justice Lazaro Javier, how can the government have removed this when it is alone inutang is specifically intended siya or specifically for that purpose? Yan ang naging tanong ni Justice Lazaro Javier dito, no? Sabi nga niya dito pa sa kanyang pahayag pa ni Soljen Guevara, it is something that can be deferred, Your Honor, even if it's funded. Tanong ulit ni Justice Lazaro Javier, what is the reason for deferring it? Ito ang sagot magaling yung Justice. Oo. Napaka-methodical, napaka-systematic, napaka-logical, lahat ng mga tanong niya. Kumbaga sa hagdan, inumpisahan niya sa first step, second step, third step, fourth step. Hindi niya kumbaga sa kumbaga sa aso. Nakakita ka na ng kinagat ng pitbull. Di ba ang pitbull pag kinagat ka, talagang naglalak yan. Hindi ka talaga bibitawan yan. Opo. Kaya magaling yung Javier dahil sabi niya, paano ninyo maililipat? Assuming na nilipat nyo sa program, inuutang yan Oo. Alam mo, dun sa una kasing tanong, nagkamali na nasagot si Soljen Hindi naman sa pangangansyaw Nagkamali siya sagot kasi nga, Admar, malamang at hindi niya talaga alam. Opo. Hindi sinabi sa kanya nila Speaker Romualdez, nila Majority Leader Dalipe, at kung sino-sino pa ang tarpulano dyan sa batasan, kung saan talaga nila dinala yung or Recto for that matter, being the Secretary of Finance, no? Hindi nila sinabi kay they are keeping the Solicitor General in the dark. That is why this brilliant lawyer cannot answer straightforward, no? Yung mga tanong ni Justice Javier. Kasi ang isa pa sa tanong dito, Manong Jay, kung intended na yan para dyan, so kalkulado na lahat ng kailangan na pondo. Kung ililipat mo yan, ano yung dahilan kung bakit mo ililipat? Anong rason? At sabi nga niya dito, tanong ni Associate Justice Lazaro Javier, ano yung dahilan? What is the reason for deferring it? Ang sagot ni Soljen Guevara, kasi sabi nila, hindi nila pinatuloy yung project, di ba? Deferment, ang sabi yan, no? Your Honor, I cannot speculate on the reasons of the congressman. So, idinalik Kasi doon. hindi niya alam. Tapos, Kaya sabi niya, hindi ko alam. opo. And ito pa, ang sunod, Manong Jay. Sige. Has the government spent even a single centavo from that loan? Kasi, di ba, parang nilipat. Considering that the project has not even started. Yes. Sabi kasi sa mga report, sa kalagitnaan pa ng taong kasalukuyan, mag-uumpisa yung project, mga June 2025. Ang sabi naman niya dito, meron na bang nagastos? Kumbaga tanong ng Associate Justice. Tama naman yun. Dahil hindi pa nag-uumpisa naman ito. Ang sagot ni Soljen Guevara, well, there is nothing to spend for if the project has not even started. So tanong ulit ni Justice Lazaro Javier, so where is the money? Nasaan ang pera? At
Ang sabi ni Ano sagot? Saljan Guevara, the money went presumably to the National Treasury for the purpose of using it for projects and programs under unprogrammed appropriations. Ay, patay tayo yan. Loaned amounts cannot be used for any other purpose other than the intended project. Malinaw po yan. Ang dami na Supreme Court decision dyan. At pangalawa, if there are violations, usually, ako, 11 years ako sa gobyerno, Admar, no? Usually, kapag ka may violations sa terms and conditions of the loan, nagbabago yung interest rate. Naintindihan mo? Halimbawa, pinautang ng Korea ang Pilipinas ng at the rate of 1% per annum. 1% kada taon. Kasi may sovereign guarantee yan dahil utang ng gobyerno, no? Pag may violation dyan, nagiging 2%, nagiging 3% hanggang 6%. Malaking talo natin dyan bilang taxpayer. At yung mga saling lahi natin. Pangalawa, talagang mabibisto rito kung sa kaninong bulsa napunta. Yung pera. Because number one, ang alam ko, ang proseso sa gobyerno, kung hindi nila binabago, yan ay, anong tawag nito? Pagka hindi tinuloy, magkakaroon ng suspension, magkakaroon ng notice yung DBM, lahat-lahat. In this case, walang report na gano'n, di ba? Hindi nabanggit na kahapon ni Sol dyan eh. Pangalawa, siguro, hindi ko alam kung anong nangyari dyan. Kasi dapat, pagka-import yan, pagka-loan yan, no? Hindi naman sa tinuturuan natin yung mga taga-kongreso kung anong palusot ang gagawin nila. Usually, kapag ka-foreign loan or even loan with sovereign guarantee, yan po ay merong peso equivalent. Ngayon, kaya ginastos natin yan o hindi sa proyekto katulad ng North Rail ng Malolos. Naalala mo yung galing sa China na inutang panahon ni Gloria Arroyo? Na nakita pang nag-golf sila. Yung nagkakaso pa yung may rito, may whistleblower na medyo kalbuhin na empleyado ng gobyerno na kinandili ng mga madre, naalala mo yon, na inutang natin para ayusin yung Puro-Carril, no? Yung railway dyan sa Manila to Malolos na hindi na simulan pero naubos yung pera. Opo. Naki-issue yan noon, no? Kasama pang na-issue dyan yung dating COMELEC chairman na tatay ni Ben Hur Abalos, si Judge Ben Abalos, di ba? Nagkaroon pa ng nasama pa dyan sa usapin yung anak ni Speaker de Venecia, si Joey de Venecia. Opo. Ganyan na ganyan ang nakikita kong larawan yung loan na yan sa Korea, no? Oo nga po. Na hindi na simulan, pasisimulan pa lang, nawawala yung pondo, hindi alam kung nasaan ang pondo, kung nasa National Treasury ba yan, nasa kahadiyero ba yan ng House of Representatives, ni Speaker, o sa Malacanang, hindi na, walang nakakaalam eh. Or, pero ang magaling, lalabas at lalabas yan. Opo. Manang Jay. Hindi pwedeng